sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Trahedya ang idinulot ng bagyong Maymay nang puruhan nito ang probinsya ng Benguet bago ito humina bilang tropical depression. Dalawa ang patay ng gumuho ang lupa sa isang bulaluhan sa bayan ng La Trinidad. May iba pang pagguho at pagbaha. Mula po sa La Trinidad, nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol! Vicky Emil, nasa likod ko ang lugar kung saan nangyari ang pagguho kaninang umaga kung saan 2 tao nga ang namatay at isa ang nakaligtas. Ayon sa mga otoridad, particular sa nakausap nating La Trinidad Police, kung tutusin, hindi naman ganun kalapit itong natabunan na kainan mula doon sa paanan ng bundok. Dahil kung tutusin, yung nakikita ninyo dito sa ating likuran na retaining wall, meron pa yan approximately 15 to 20 meters ang layo niyan mula dito sa kainan naman sa ating likuran. Pero sadya lang daw talagang malaki ang volume or tipak ng lupa na bumagsak nung kasagsagan ng malakas na ulan kanina. Matapos ang halos magdamagang pagpapaulan ng bagyong Maymay at Habagat, bangungot ang gumising sa mga taga-barangay Sinan sa La Trinidad, Benguet kaninang umaga. Ang isang bulaluhan kasi parang latag niyupi ng mga bato at putik na gumuho mula sa gilid ng bundok. Tulong-tulong ang mga rescuers sa pag-alis sa mga debris, lalo't may mga natabo ng staff ng kainan habang naghahanda kanina. May isang himalang nasagip at nadala sa ospital, pero ang dalawa nilang kasama patay na ng matagpuan. At hindi lang yan ang pagguho sa kebisera ng Benguet. Sa barangay Pugis, gumuho rin ang lupa sa Longlong Road. Wala mang nasaktan, isinara naman sa publiko at mga motorista. Tuloy-tuloy ang isinasagawang clearing operations doon. May pagguho rin ng lupa sa barangay Lubas. Habang sa Gaya sa Binim Road, tumaas rin ang level ng isang creek dahil sa tuloy-tuloy na ulan. Halos umapaw sa tulay ang rumaragasang tubig na patuloy na binabantayan ng mga otoridad. Ganyan din ang sitwasyon sa Bolo Creek, kaya pahirapan ang pagdaan sa gilid nito ng mga motorista. Binabantayan din ang sitwasyon sa Balili River at mga katabing creek. Ilang puno rin ang binuwal ng malakas na hangin, kaya dahil sa bagyong Maymay, nakataas na ang heightened alerts sa bayan ng La Trinidad. Sa Cannon Road naman sa Tuba, Benguet, nakuhanan ang pagdaos-dos ng mga tipak ng bato mula sa gilid ng bundok. May ilang bahay pa naman ang nakatayo sa paanan nito. Malakas din ang ragasan ng katabi nitong creek. Sa Itogon, Benguet naman, binabantayan ang Ambalangan River kung saan nakapagtala ng pagtaas ng level at malakas na agos. Habang sa lungsod ng Baguio, hindi na madaanan ang Baguio Bawang Road sa Barangay Irisan dahil sa baha. Sa iba pang lugar sa City of Pines, halos mag-zero visibility. Umalakas ang hangin at ulan. Balik tayo dito sa Barangay Silan sa La Trinidad kung saan nangyari ang pagguho. Alam mo, Emil, ang mga oras na yun, meron na actually mga customer na kumakain. Pero buti na lamang at mabilis silang nakatakbo. Pero unfortunately, inabot nga ang 3 trabahador nitong kainan. At yung isa naman na nailigtas sa pahirapang retrieval operation ay patuloy na nagpapagaling sa ospital. May mga inilikas na rin ng mga landslide-prone area dito sa lugar. At ayon kay Deputy Chief of Police ng La Trinidad na si Major Mayomis, round the clock na ang kinalang pagbabantay. Lalo na tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan dito sa area. Emil. Maraming salamat at ingat kayo. Marisol Abduraman. Nagka-landslide din sa Batangas dahil sa habagat na pinalalakas ng bagyo. Baha naman ang namerwisyo sa Cagayan dahil sa malakas na buhos ng ulan. Nakatutok si Mark Salazar. Naantala ang mga klase sa ilang paaralan sa Cagayan matapos pasukin ng tubig ang mga koridor at classroom. Kasunod yan ang halos walang tigil na buhos ng ulan doon dahil sa bagyong Maymay. Lubog sa baha pati ang ibang bahagi ng paaralan. Tuluyan ang sinuspinde ang klase. Sa bayan ng Bagao, nagkaroon ng pagguho kaya pansamantalang isinara ang ilang kalsada. Sa bayan ng Magsingal sa Ilocos Sur, naglandfall ang bagyong Maymay kaninang 2:00 ng madaling araw. Ang dala nito'y malakas na hangin at ulan, ramdam hanggang sa bayan ng Santa Maria. Tila nagsayawa ng ilang puno ng saging sa tindi ng bugso ng hangin. Malalaki rin ang alon na humampas sa dalampasigan sa bayan ng Santa at Narvacan. May umapaw namang ilog sa bayan ng Quirino. Ramdam din ang malakas na ulang dala ng bagyong Maymay sa Marcos, Ilocos Norte.
Pinauwi naman ang mga estudyante sa Ilagan Isabela dahil sa masamang panahon. Hindi man direktang apektado ng bagyo, nagka-landslide rin sa bahaging ito ng San Luis, Batangas dahil naman sa habagat. Humambalang sa kalsada ang gumuhong lupa at mga bato. May mga kinansila ring biyahe sa iba't ibang pantalan gaya sa Mindoro, sa Bohol, Palawan at Western Leyte. Ayon sa palasyo, naka-full alert status ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Patuloy na ring nagpapatupad ang ng maagap na hakbang ang lahat ng member agencies ng NDRRMC sa paghahanda at pag-iingat upang matiyak ang agarang pagtugon. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, sa Ilocos Sur naman kung saan naglandfall ang bagyong Maymay, ilang bahay ang winasak ng malakas na hangin. Napati din ang supply ng kuryente. Mula roon, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine! Emil, 8 barangay pa dito sa bayan ng Magsingal, Ilocos Sur kung saan naglandfall ang bagyong Maymay ang wala pa ring supply ng kuryente hanggang sa ngayon. Tuloy-tuloy ang power restoration na isinasagawa ng Electric Cooperative. Mag-aalauna ng madaling araw nang maranasan ang malakas na hanging dala ng bagyong Maymay sa Ilocos Sur. Lumaylay ang ilang kable sa kalsada na agad namang inayos. Malakas po yung hangin, ma'am. Lumaylay po yung mga kable. Kable ng internet po to, ma'am. Kaya naayos po namin para may internet po yung mga bahay-bahay po dito. Magdamag na nakabantay ang mga opisyal ng barangay para agad makaresponde sakaling kailanganin. Dahil sa bagyo. Talagang binabantay dyan. Kung sakali mo may problema, di pwedeng makaresponde. Alas 2 ng madaling araw nang maglandfall sa Magsingal, Ilocos Sur ang bagyo. Nasira ang bubong ng ilang kabahayan sa Barangay Puro. Nasira rin ang ilang bangka. Natanggal yung mga bubong, hindi kami nakatulog kasi pumapasok yung tubig. 8 barangay sa bayan ang walang supply ng kuryente. Kagabi lang, ma'am, walang kuryente. Hanggang ngayon, mahirap, ma'am. Panganib kagabi. Kaninang umaga po, marami pong barangays na wala pang kuryente. Pero yung iba po kasi na-restore na. So, bale ngayon as of 12/3 po, mga 8 barangays na lang po yung walang kuryente. Lakas ng agos ng tubig sa ilog, guys, oh. Hanggang tuhod na baha ang naranasan sa Barangay Borono, Tagudin, Ilocos Sur. Humupa rin ng baha matapos ang ilang oras. Tuloy-tuloy ang clearing operation sa probinsya. 67 pamilya ang inilikas sa mga evacuation center. Malakas at matataas pa ang mga alon sa baybayin. Nalubog sa baha ang ilang palayan. Pinakabinabantayan ngayon ng PDRRMO ang Amburayan River. Patuloy kasi ang pagtaas ng antas ng tubig. Ang nakita namin na may pagtaas ng tubig ay nasa yellow and orange warning yung Amburayan River, so yun sa Tagudin or sa malapit sa La Union. So yun yung monitor namin ngayon kasi tumataas pa yung level ng water dito sa Amburayan River. Nakaranas ng malakas na hangin at ulan sa Narvacan, Ilocos Sur. Dahil sa patuloy na pag-ulan, naka-standby pa rin ang kanilang mga rescue equipment sakaling kakailanganin. Emil, sa ngayon nagpapatuloy ang assessment na isinasagawa ng provincial government, ganun din ng iba't ibang LGUs para malaman kung gaano nga ba kalawak yung danyos na iniwan ng bagyong Maymay. Samantala, nakauwi na o nakabalik na sa kanilang mga bahay ang mga residenteng lumikas kagabi. Emil? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. At dahil pa rin sa bagyong Maymay at habagat, may mga lugar nang nagsuspinde ng pasok bukas, araw po ng Biyernes. Walang pasok sa lahat ng antas sa public at private schools sa buong Cavite. Wala namang face-to-face classes sa buong probinsya ng Laguna at Benguet. Pati po sa San Fernando City sa Pampanga at sa bayan ng Bugalyon sa Pangasinan. Asynchronous classes at work from home din bukas ang mga taga Don Mariano Marcos Memorial State University sa La Union. Patuloy pong tumutok sa 24 oras at sa GMA News para sa mga anunsyo ng walang pasok. Mga kapuso, tila walang epekto sa ilan ang kasabihang ang basurang itinapon mo, babalik sa iyo. Baha muli ang idinulot ng mga pagtatapong nahuli ng MMDA. Kaya sabi po ng ahensya,
Maninikit na sila gamit ang kanilang mga kamera ala NCAP. Nakatutok si Ian Cruz. Kitang-kita sa traffic camera ng MMDA ang lalaking ito na nagbaba ng mga sako mula sa kanyang sidecar at itinatambak sa isang poste sa gilid ng EDSA Olivero sa Quezon City. Maya-maya pa, ang mga laman ng sako ibinubuhos na niya sa gilid ng bangketa. Ayon sa MMDA, basura ang itinambak dito ng lalaki. Bahain pa naman ang bahaging ito ng EDSA. At yan nga ang nangyari. Ilang sandali matapos ang pagtatapon ng basura, kasunod ng pagbuhos ng malakas na ulan. Kaya paalala ng MMDA, itapon sa tamang tapunan ng basura nang hindi magdulot ng perwisyo sa iba. Babala rin nila, walang ligtas sa kanilang mga kamera ang ganitong gawain. Marami na tayong hinuli dyan. Penalties may range from fine to community service. We have 32 cameras na talagang nasa estero lang nilalagay. Identified namin na ito, tapunan talaga to. Alam na ng mga tao na sila ay binabantayan, tumigil na. Ang aming sukatan ay kung gaano karaming mga tao na ang hindi na gumagawa ng pinagbabawal. Ang mga basurang itinatapon sa kung saan-saan, nagdudulot ng pagbabara sa mga drainage at estero na nagresulta ng pagbaha. Kanina sa Vitas Tondo, kahit sa tulay, may mga tumpok ng basura. Sa estero de Vitas, marami ang palutang-lutang na basura na kasamang nahihigop ng pumping station. Hindi lang po mga basura at mga kagamitan ang nakukuha ng MMDA sa pumping station dito sa Vitas Tondo. Kagaya po ngayong araw na ito, nakalulungkot na maging yung patay na alagang hayop ay nahigop po nila dito. Kahapon nga, nasa 8 cubic meters ng basura ang nakolekta ng MMDA sa Vitas Pumping Station. Nadagdagan pa yan ng 4 cubic meters na basura sa maghapon ngayon. Yung mga basura po na itinatapon ng mga tao sa gilid ng kalsada, pupunta po sa inlet natin. Tapos pupunta rin po sa main drainage natin tulad ng Estero de Vitas. Mag-iipon-ipon po yan. Tapos pagka yung iba naman pong tao sa pag alam nilang gumalaw na yung tubig, ayun po, naghahagis na sila. Hindi na nila po inaantay yung truck ng basura. Ang mahigit 70 pumping station ng MMDA ginagamit para mailabas agad ang tubig ulan at hindi lumala ang baha sa Metro Manila. Pero dahil sa basura, may pagkakataong naantala ang pumping ng tubig tungo sa dagat. Pagka masyadong marami na po ang basura, magbabara na po yung mga screen natin saka yung mga bomba. Mapipilitan na po tayong ihinto muna saglit para po madiklag muna yung mga screen. Para pagka nadiklag na po, saka po papa-under ulit natin yung mga pumps para tuloy-tuloy po ang maiwasan ang pagbaha sa Metro Manila. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Sinita ng press officer ng Malacanang ang ilang senator judge na umaasta na umanong abogado para kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial nito. At nakatutok si Ivan Mayrina. Labas ang palasyo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero si Palace Press Officer Claire Castro, sinitang ilang senator judge na ayon sa kanya ay halos nag-aabogado na para sa nasasakdal. Marami po kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga senator judges. So wag silang magdala ng walis sa Senado. Sabi ni Castro, may hindi dapat ginagawa ang isang senator judge. Ang judge po kasi, sila po ay nagtatanong for clarification. Ang ibinabato nila ay clarificatory questions. Hindi po sila para mag-cross-examine ng witness. Hindi po sila dapat nakikipagdebate sa witness. Kasi ang mandato nila, kunin ang katotohanan para sa taong bayan. Kasalukuyan dinidinig ng Senate Impeachment Court ang akusasyon ng maling paggamit umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ang pinaka-bias daw na narinig ni Castro sa impeachment trial na ang dapat managot sa hindi tamang liquidation ng confidential funds ay ang Special Disbursing Officer o SDO lamang. Na ang dapat managot lamang ay ang SDO.
nakalimutan na may head of agency. Meron ng sariling batas, merong proseso, pero yung proseso ay nililihis. Iniiba ang interpretasyon at hindi hinahayaan ang witness na magtapos ng kanilang sagot. Sa pagdinig kahapon, nagtalo sina Senator Judge Amy Marcos sa testigong state auditor na si Roderick Wamil sa kung hanggang kanino ang pananagutan sa confidential funds sa ilalim ng COA Joint Circular o JC. Sabi kasi ni Wamil, ang head of agency, sa kasong ito si Duterte, ang accountable officer na dapat managot. Pero iginit ni Marcos na accountable officer ay ang Special Disbursing Officer o SDO lamang. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JC. Hindi lang po si SDO po yung accountable officer, or, Your Honor. ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa, inaaway mo ko lagi. Hinihinga namin ng pahayag si Senadora Marcos na kapatid ng Pangulo, pero kilalang kaalyado ng bise. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, pinaka pa ni Alex Ayala ng panalo ang nagpapatuloy na ialamin niya sa Canadian Open. Bumawi siya kay Alicia Parks na tumalo sa kanya sa Australian Open nitong Enero. At kasabay ng buwan ng wika, kinausap sa wikang Filipino ang mga taga-suporta. Nakatutok si JP Soriano. Pagpasok pa lang ni Pinoy tennis ace Alex Ayala sa court ng Canadian Open sa Toronto, dumagundong ang hiyawan ng fans na excited manood ng live ng paghaharap nila ni Alicia Parks. Fresh from her historic win sa WTA 500 Mubadala DC Open sa Washington, hype na hype si Ayala sa malakas na sigaw lalo na ng Pinoy fans. Ipinakita ang liksi sa depensa at ang lakas ng kanyang opensa. At matapos ang tatlong set, nanaig si Alex sa score na 6-1, 4-6, 6-2. Hindi ito ang unang tapatan sa court ang dalawa dahil nito lang Enero, natalo ni Park si Ayala. Dahilan kaya maagang nalaglag noon ang ating pambato sa Australian Open sa Melbourne. Ilang buwan lang ang lumipas, isang bago at mas malakas na Alex ang nakaharap at nakagapi ngayon kay Parks. Sa post-match interview, agad binati ni Ayala ang mga kababayan kasunod ng kanyang panalo. Kamusta tayo ngayon, Toronto? Magayuhin nyo nga yung mga bandila nyo, patingin! Okay, wait, I don't know if they understood that. But there are so many Filipinos in the crowd tonight, so many flags. Thank you! Kasunod ng panalo kay Parks, uusad na sa round of 32 ng Canadian Open si Alex at sunod na makakaharap si Katie McNally ng Amerika. Pero bago yan, sasalang muna si Ayala sa doubles tournament kasama ang tennis legend na si Venus Williams sa Biyernes. Para kay Ayala, ang unang panalo niya sa National Bank Open ay continuation ng celebration niya mula sa Mubadala DC Open win. I am eternally grateful. I mean, I just came off Washington, so I really feel like this is a celebration. Kaya proud ako din maging Pinoy. Maraming salamat mga kababayan. Mahal ko kayong lahat. Loob man o labas ng court, ramdam ang Ayala Mania. Nagmistulang pistang Pinoy na nga ang buong stadium sa dami ng mga nanood. Ang mga ibinibentang pagkain sa mga booth, Pinoy food gaya ng adobo with rice. Kabilang nga sa libo-libong Pinoy na nakabase sa Canada na todo suporta at cheer para kay Ayala ay sila Honey at mga kaibigang kababayan. Ang Pinoy rin na si Christine maswerte nakapagpa-picture at pasign pa ng tennis ball kay Ayala. Siyempre, pati dito sa Pilipinas, tinutukan ng mga Pilipino ang laban ni Ayala. Maganda yung game, no? Tapos si Alex kasi parang anak ng bayan niya eh. And that's why we're all proud of her. Sobrang nakaka-inspire po sa atin as Filipinos po. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Muli namang nakapagkamit ng gintong medalya si Pinoy pole vaulter EJ Obiena. Nang ibabaw ang husay ni Obiena sa 30th International Pole Vault Meeting
sa Joachim, Germany matapos niyang maklear ang 5.83 meters sa unang subok pa lang. Sa isang post, ibinahagi ni Obiena na hindi naging madali ang kompetisyon at nagkaroon pa niya ng ilang problema sa kanyang warm-up. At nitong weekend lang, nakaginto rin si Obiena sa first international pole vault meeting sa Germany. Tuloy-tuloy rin ang paghahanda niya para naman sa nalalapit na 20th Asian Games sa Setyembre na gaganapin sa Japan. Samantala, tumaas naman ang bilang ng nagka-dengue sa Mandaue, Cebu at Zamboanga City kung saan nagdeklara na ng epidemya. Binabantayan din ng Department of Health o DOH ang leptospirosis ngayong maulan. Nakatutok si Maki Pulido. Dahil 5 magkakasunod na linggo nang tumataas ang kaso ng dengue, nagdeklara na ng dengue epidemic ang Zamboanga City. Sabi ng Zamboanga City Health Office, kasalukuyang may widespread transmission sa 39 na barangay ng syudad. Mula Enero hanggang Hulyo, higit 1,200 na ang nagka-dengue at 12 na ang namatay. Sa dami ng mga nagkaka-dengue, puno na ang pediatric ward ng Zamboanga City Medical Center at mga pribadong ospital. Activated na raw ang hospital fast lanes, sabi ng Department of Health, at nagpapatupad na rin ng vector surveillance at fogging. Bahagya namang tumaas ang dengue cases sa Mandaue City, Cebu at isa na ang nasawi. Nagtala na rin ang Bacolod City ng unang dengue-related death ngayong taon. Namatay ang 8 taong gulang nitong Hulyo. Sabi ni Health Undersecretary Mary Ann Palermo Maestral, sapat ang mga gamit at gamot sa mga lugar na nakararanas ng pagtaas ng kaso. What the program did was ask the other regions wherein mababa ang cases to share with the regions na may mataas na cases. In terms of the commodities sa central office, most of them are for award na rin. Pero sa kabuuan, batay sa datos ng DOH Epidemiology Bureau, 46% ang ibinaba ng dengue cases mula January 4 hanggang August 1 ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Sa buong bansa, pinakamaraming kaso sa Region 3, pero mas mababa pa rin ito ng 45% kumpara noong nakaraang taon. Sumusunod sa dami ng kaso ang National Capital Region o NCR, pero mas mababa ito ng 55% kesa noong 2025. Bumaba rin ng 61% sa Calabarzon, ikatlo sa pinakamaraming kaso sa buong bansa. Kontrolado raw ang dengue cases dahil tag-init pa lang nakapaghanda na ang DOH. Pero dahil maulan pa rin, paalala ng DOH, laging maglinis para walang mapugaran ang lamok. We were able to download all the supplies nung summer, so naunahan natin si lamok. So yung expected na bad year for dengue last year did not happen. This year, may mga pocket areas na tumataas, maaagapan pa natin. Pinaghahandaan din daw ng DOH ang posibleng pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Dahil ibigay na raw ang prophylaxis medicine sa mga barangay health center, pakiusap ng DOH kung lumusong sa baha, magpunta sa health center at humingi ng libreng gamot. We noted na ang lahat ng nakapag-inom ng preventive, hindi nagkakasakit. Kung magkasakit man, hindi lumalala. May gamot po tayo, lumapit lang tayo sa centers. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Formal nang hiniling ng Amerika na i-extradite o ilipat sa kanilang jurisdiksyon si Kingdom of Jesus Christ o KOJC Pastor Apollo Quiboloy. Kaugnay po yan sa mga kaso niyang sex trafficking at racketeering sa Amerika. Kinumpirma yan sa GMA News ni Philippine Ambassador to Washington, D.C., Jose Manuel Romualdez. Na-transmit na niya ang request ng Amerika sa ating Department of Justice o DOJ. Sabi naman ng kampo ni Quiboloy, wala pa silang natatanggap na anumang dokumento mula sa DOJ kaugnay nito. Ang DOJ naman, sinabing hindi pa nila opisyal na natatanggap ang anumang dokumento kaugnay ng extradition request. Good evening mga kapuso! One after another ang acting gig ni Vince Maristella na enjoy raw na makatrabaho ang ilan niyang idols. At kahit busy, very disciplined si Vince na maging fit pa rin. Makichika kay Nelson Canlas. Hindi lang basta committed to staying fit si Sparkle star Vince Maristella.
Nile-level up pa niya ang kanyang A-game as he continually challenges himself pagdating sa mga routine. Tulad ng video post na ito na talaga namang pamatay na run. Pumatay yung uphill, downhill. Recently nga, nag-share pa siya ng kanyang routine at diet na kanyang sinusunod. Pero ang big guy na si Vince, may tunay raw na reason sa pagpapalaki ng katawan. Kasi kawawa naman ako. Kung malalaman ko nang merong iba ka, tapos payat ako. Di para akong sinuntok ni Pacquiao nun. Kidding aside, talaga namang nakakahanga ang disiplina ni Vince na bitbit niya maging sa kanyang trabaho bilang artista. Kaya naman, nakatanggap ang Sparkle actor ng magagandang reviews sa kanyang pagganap sa GMA and View Philippines collab na Love Siargao. Para kay Vince, nakadagdag pa sa inspirasyon niya ang mga dating tinitingala niya. Ibang-ibang experience din talaga na makapagtrabaho with them dahil madami akong natututunan, madami akong na-absorb. At syempre, grabe lang din talaga. Pinapanood ko dati sila Kuya Alden, sila Nadine, and sila Jisoo. And napaka-unforgettable moment na yun dahil dati lang akong nanonood sa TV, ngayon katrabaho ko na sila. Mapapanood din soon si Vince sa upcoming family comedy drama series na Delivery Boy, kung saan makakasama niya ang kanyang mga kaibigan sa bahay ni Kuya na sina Will Ashley at Mika Salamanca. First time ko actually gumawa ng isang comedy show and sobrang excited ako dahil ang dami nga din sa internet na alam mo yung mga funny moments ko, ang dami lumalabas. Pero isa yun sa mga motivation ko din na galingan palalo. Wala ako sa comfort zone ko na nasa drama ako, ganyan. Kasi for the past few shows, drama lagi yung napupunta sa akin. And ayun, sobrang thankful lang din ako sa opportunity na to. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening.